Paano nga ba i-monitor ang ating SSS contribution? Napakadali. Una is open lang kayo ng inyong mga app store and then i-search nyo yung SSS mobile app. And then, click nyo lang yung install. After nyong ma-install, is click nyo na yung open or i-open nyo na yung apps. And then, mapupunta na kayo dito sa SSS mobile apps. Click nyo lang yung next hanggang mapunta na kayo sa login na part. Ayan. Ilagay nyo lang ang inyong user ID and password and click nyo ngayon yung sign in. Oo nga pala, kung wala pa kayong account sa SSS Online, is pwede nyo tapusin itong video na to kasi ituturo ko mamaya kung paano mag-create ng account dito sa SSS Online. At kung meron na kayo, is pwede nyo nang ilagay yung inyong username and password at i-click nyo na ngayon yung sign in. Pag-click nyo ngayon ng sign in, is mapupunta na kayo ngayon sa SSS Mobile App Home tab kung saan makikita nyo dito ang inyong account at yung inyong SSS number. At mapapansin nyo rin dito yung dalawang blanco, yung total contribution at yung last month contribution o yung last posted contribution or kailan yung huling naghulog kayo sa SSS. At kapag kinlik nyo alinman dito ay may lalabas ganitong mensahe. At kapag kinlik nyo ang OK is magpuproceed kayo sa actual record nyo kung saan makikita nyo yung actual or yung current year contribution. Makikita nyo sa aking screen is ayan yung aking contribution for 2024. At doon banda sa itaas is makita nyo yung total amount contributions ko sa pag-ibig. O diba, napaka-helpful na itong apps na to. At kung merong magtatanong kung meron ba silang online or website for SSS, yes po, meron. At talaga mas helpful yung website nila or kung sa website kayo maglalagin. Kasi merong mga services na sa website nyo lang pwedeng gawin. Hindi ko kasi makita dito sa mobile apps ni SSS. Kaya try natin ngayon i-open sa website itong SSS Online. Open lang tayo ng ating mga internet browser sa ating cellphone or computer. And then, search natin yung SSS website. Click nyo lang itong output na ito and then click nyo dito yung member login para mapunta tayo dito sa member login na site. Lagay nyo lang ulit ang inyong username and password and click nyo lang ulit yung sign in. And then, after that is mapupunta na tayo sa SSS website online. Dito sa website is napakarami yung pwedeng gawin. Katulad na pag-click nyo dito sa member info, is makikita nyo na yung inyong information kagaya ng inyong personal or member details. Maganda pa dito is pwede kayong mag-update ng contact info kahit online lang. Hindi nyo na kailangan pumunta sa SSS branches para mag-update. Siyempre, pwede rin ditong mag-update or magpalit ng password. Also, ito pa ang maamas, pwede nyo makita dito ang inyong employment history. O ha? At ilan lang yan sa pwede or kayang gawin kapag meron kang member login online account. At kung wala ka pa, better na magkaroon ka nito. So panoorin nyo itong video na to kung paano maggawa or mag-create ng member login account online. Ganito lang kadali mag-register sa SSS Online. Nga pala, applicable ito both sa computer at sa inyong mga cellphone. O nga pala, registration ito para makalogin sa SSS Online. Hindi po ito yung registration kung saan magkakaroon kayo ng SSS account. Una, sa inyong mga computer or cellphone, isi-open nyo lang ang inyong internet browser. And then, isearch nyo lang ang SSS website. I-click nyo lang yung result na ito at mapupunta na kayo sa sss.gov.ph. Click nyo lang yung member login and then mapupunta na kayo dito sa member login website. I-click nyo lang yung register sa ibaba and then magpo-prompt na itong mensahe na ito. Ang mensahe na ito ay isang reminder kung saan ito yung mga dapat yung ihanda sa pagre-register sa SSS Online. Gagamitin kasi ito sa pag-verify ng inyong impormasyon sa SSS. Anim yung option na pwede nyong pagpilian. Kung ano yung meron sa inyo, is pwede nyong piliin at yun yung inyong ihanda. I-click nyo lang yung box sa I certified and click nyo lang yung proceed. At mapupunta na tayo sa online member user ID registration. May mga impormasyon kayo dito na kailangang ilagay. Unang-una is ang inyong SSS number or yung SSS number na nakarehistro sa SSS. Pamalawa is ang inyong active email address. Tandaan nyo po dapat active kasi isisend dito ni SSS ang confirmation kung nag-proceed or nag-activate ang inyong pagre-rehistro sa member login online. Also, kung hindi nag-activate is isisend din ni SSS yung rason kung bakit hindi na-activate yung pagre-rehistro nyo sa member login online. Kaya napakahalaga na dapat active email address yung kailangan nyong ilagay. Ang sumunod is ang inyong preferred user ID o yung parang tinatawag na username na gagamitin nyo kapag naglalagin kayo online. Sunod naman ay ang inyong personal information kung saan kailangan nyong ilagay ang inyong last name or surname, given name, middle name, kung meron kayong suffix o yung mga junior, ganyan. And also, yung date of birth. Na-indicate naman kung ano yung magiging format ng inyong date of birth.
Sa inyong mailing address or address, ilagay nyo lang kung kayo ay nasa Metro Manila or sa province, click nyo lang yung box. Kung nasa province kayo, select nyo lang kung saan kayong province. Also, need nyo ring hanapin or iselect kung nasa municipality kayo. After that, doon sa kanan na part, i-select nyo kung anong barangay kayo. Nga pala is meron ding option kung nasa ibang bansa kayo. So dito is pwede nyong ilagay kung anong country and yung address nyo para yung mailing address nyo is mag-reflect na sa ibang bansa. Ang susunod is yung registration preference. Kung naalala nyo is ito yung mga option na pwede nyong ihanda na gagamitin sa pag-verify ng inyong registration at ng impormasyon nyo sa SSS. Isa lang yung kailangan nyong piliin at tips lang, dapat piliin nyo yung talagang sure kayo na sigurado na tama yung ipoprovide nyong impormasyon. For example, itong mobile number, so dapat sure kayo na yung mobile number na ilalagay nyo dito is yun yung mobile number na nakarehistro sa SSS kasi gagamitin ito sa pag-verify ng inyong SSS information. Kagaya po ang aking nilagay is yung employer ID number para sigurado kasi di ko alam kung ano yung mga nakarehistro doon sa aking SSS. Medyo matagal na kasi ako nag-rehistro sa SSS. After that is pwede nyo nang i-click yung box doon sa I'm not a robot and then check nyo rin yung box na I accept the terms of service. Click nyo ngayon yung submit and then may magpuprompt na confirmation page kung saan dapat yung i-confirm yung mga impormasyon na nilagay nyo. After nyo ma-confirm na tama lahat ng impormasyon na nilagay nyo, is pwede nyo na ngayong i-click yung confirm. After clicking confirm, is meron na namang prompt message. Ayan. So pwede nyo na lang i-click yung OK. After that is mapupunta na tayo dito sa mensahe kung nagsasabi na successful. And next natin gagawin is dapat i-open natin yung email address na niregister natin. Open natin ngayon yung ating email account na niregister. And then, punta lang kayo sa inyong inbox. Kung wala sa inbox, punta kayo sa spam message. Kung makikita nyo dito, is nandito yung mensahe or email ni SSS Web Registration. At makikita nyo rin na nagsasabi na hindi naging successful yung aking pagre-register online dahil yung SSS number ko is already registered. Ibig sabihin is nakaregister na pala ako dati sa online website. Pero kayo kung nakatanggap ng email na galing sa SSS, i-click nyo lang yung link na nagsasabi na maggagawa kayo ng inyong password. Sa part ko kasi na to is kailangan kong i-retrieve yung aking account. Kung gusto nyong panoorin is pwede nyong ipagpatuloy. Una is pumunta or bumalik ako sa SSS website at kinlik ko doon yung forgot user ID or password. Dito is may option na pwede nyo piliin either my registered email address or security question. Sa akin nilagay ko is yung my registered email address. And then, after that, is kailangan nyo nang ilagay ang inyong SSS number. Also, yung verification code is need nyo din ilagay, then click nyo lang yung submit. Pag click nyo ngayon ng submit is magpuproceed na kayo at makikita nyo na kung anong email address yung nakaregister doon sa inyong SSS. At ang need nyo nang gawin ngayon is i-open yung email address na yun at i-check nyo yung inbox nyo para mapalitan or ma-recover nyo ang inyong SSS member login online. I-open nyo lang yung registered email. Kaya nga napapalaga na kailangan tandaan nyo yung email address at active dapat. So sa inbox, click nyo lang yung SSS password reset request. At makikita nyo na yung example na email na ito. Click nyo lang yung click here. Ayan, at pupuproceed na kayo dito sa part na to kung saan magre-reset or maglalagay na kayo ng bago nyong password. Set up lang kayo ng bago nyong password and then click nyo lang yung OK. And then, okay na. Pwede na kayong mag-login ngayon sa SSS Online at mag-enjoy sa mga contactless na transaction or mga services na pwede nyong gamitin or gawin using the SSS Online website. Yun lamang po, maraming salamat. For more tutorial, please follow me on Facebook and subscribe on my YouTube channel. And don't forget to like, comment, and share this video for more.